tabu yan si Marilyn. If she continues in this house, she will continue harming our daughter. And I won't allow that to happen. Kaya alis na lang po ako. Babalik na lang po ako sa pamilya ko. Marilyn, our family is facing a financial crisis. It means we might sell the resort. Can't you think of anyone na pwedeng gumawa nito sa'yo? Baka naman may atraso ka. Baka naman kalaban natin sa negosyo. Problemahin na lang natin kung paano ibibenta itong resort. I think she'll be better off with her own family. Hindi mo sila kilala, George. Hindi mabuti ang ugali ng lola at mga magulang ni Marilyn. How do you want me to do, Perlita? Madam, Mr. and Mrs. Carbonell, I would like to introduce you to Mr. Miguel Arcangel. Paano mo nalaman ng resort namin at why are you so interested in buying it? I heard a lot about the resort from the mother of my daughter. Siya talagang may gusto ng bilhin ang property nyo. I think it would be best kung tawagin ko siya so you guys can finally meet her. Ano to? Joke? Paano mong bibili ng resort ko? Squatter ka? Napaka-organte niyo talagang mga Carbonell. Naghihirap na nga kayo, ang yayabang niyo pa. Lalong-lalo ka na, madam. Oo, at pangit pa rin ako. Pero hindi na ako squatter. Dahil nakatira na rin ako sa isang mansyon. Sa mansyon ng tatay ni Darlene. Wait. You're Darlene's father? Yes, I am. And if you're already done with all the introduction, can we please proceed with the sale? I have the check here ready. Mahal ang presyo ng resort, pero okay lang. Barya lang naman kay George ang 80 million. Magpirmahan na tayo. Alam kong sabik na kayong mahawakan ng tseke dahil ang dinig ko, walang-wala na kayo ngayon. I changed my mind. Pero mama, Tumigil ka. Hindi ko ibebenta ang resort ko sa'yo. Kahit doblehin ko pang presyo mo? Kahit triplehin mo pa. Ang balita ko, luging-lugi na kayo. Pwede na rin parang balato dahil marunong naman akong maawa. No way. Hindi ako papayag na ikaw ang tumira dito sa resort ko. Wala na tayong dapat pag-usapan yung may go. Dude, go. Both of you. mama, tigilan mo na nga sila. Huwag magsalita ng ganyan. Ayoko sa kanila. Sama na kayo. Let's go. Akala ko ang hila. Hindi na ako nagugulat na nagbago yung desisyon niya. Talagang mataas yung pride ng matandang yun, Nay. Sayang nga eh. Kung nandun ka, nakita mo sana ang pagkagulat nila nang nakita nila ako. Well, it's too bad na hindi natin nakuha yung resort. So, ano nang plano niyo ngayon? Well, I will still try to persuade the Carbonells to sell by offering them more money. If it doesn't work, there are other means. But I won't stop until I'm able to give the Carbonells resort to your mother. Mariano naman! Bakit mo iniisip na ibebenta ko ang resort sa isang pangit na katulad ni Perlita? Aber? Madam, sila lang kasi yung pumayag dun sa asking price na binigay ninyo. At yung ibang parties na interesado, nag-back out dahil namamahalan po sila. I don't believe you! I am sure marami dyan na mayaman na, maganda pa. Yun ang hanapin mo. Ayoko yung Perlita na yan. Mama, please naman, kumalma. Ayoko ng Perlita na yan. Go! Faster! Excuse me. Look for another client. Oh, gosh. Daddy? Marilyn, patingin ka lang. Saan ka galing? Naghanap po kasi ako ng trabaho. Nagbabakasakali po ako na may makuha po akong magandang posisyon para naman po makatulong po ako sa inyo sa problema po natin. Napakabait mo talaga, anak. Alam ko po na nagkamali po kayo sa akin noon. Pero isasantabi ko po yung tampo ko sa inyo kasi higit kanino man, tayo pong pamilya, kailangan po natin ng isa't isa. Alam mo ba kung kanino ka nagmana? Sa daddy mo. Mapagmahal ang pamilya, gagawin ng lahat. Huwag lang mapabayaan. Mag-ama nga kayo.
may piña colada. Honey Bunch Cupcake. Ano kayo, 16? Ay, Noy, wala namang basagan ng trip. Kakainis. Ready ka na? Ready ka na today? Ikaw di ready na? Ay, ako ready na ako. Teka, Chef, saan ba lakad niyo? Hala, ay kami manonood ng movie, tapos kakain siya lang. Wow! Movie. Ang galante mo naman, Chef. Pero pag kami, tinatabla mo kami, pag magpapalibre kami. No? Ala! Nako, kayong dalawa. Naku, pati ikaw na rin. Kung kasing yaman ko lang si Perlita, sagot ko na kayo. Movie, pagkain, may videoke pa tayo pagkatapos. Oh, di ba? Ate Josie, teka lang. Anong ibig niyo pong sabihin mayaman na si Aling Perlita? Diyos ko, hindi niyo alam. Ay, nakakaloka. Bumalik na yung tatay ni Darlene, yung gwapo, ng yaman. Si Perlita nga, sa mansyon na nakatira eh. Ano? Okay. Ready ka na? Ready ka na? Si Marilyn po, kamusta naman? Wala na dun. Nagdesisyong bumalik dun sa mga Carbonel. Oh, shall we go? Adu. Oh, paano ka? Fun! Enjoy kami! Have you read page number 5? Read it. Perlita. I don't believe it na walang ibang gustong bumili ng resort ko. Meron pong isa, si Mr. Arcangel po. Willing pa rin po siyang bilhin ng property ninyo. No way. Over my dead, flawless body. Ibebenta ko ang resort ko kahit kanino. Huwag lang sa pangit na yun. Madam, hihintayin niyo pa bang mag-mature ang loan ninyo sa bangko at maremata ang resort? Kapag nangyari yan, wala na kayong makukuha ni 5. Bakit mas marunong ka pa sa akin? Magka-wavelength ba tayo? Eh kaya nga broker ka, doon niya ako. Ang sa akin lang naman po ay unsolicited advice. Ibenta niyo na po ang resort kay Mr. Arcangel para masettle niyo na ang loan sa bangko. Nang sa gayon you can get through your family's financial crisis. Sige, salamat, kumpare. Mr. Carbonel! Sadali lang. Sadali lang. Magbabayad naman ako. Kumali! Sir Ziggy? Sigurado po ba kayo? Baka naman meron po kayo nakaaway o empleyadong napagalitan. O kaya ho, tao na ginawa niyo ng atraso. Maaari ba? At saka nyo na-interviewin? Hindi nyo ba nakikita ang kalunos-lunos na kalagayan ng anak ko? Paano makakapagsalita? Binugbog nga! Sige ho, magpapaalam na po kami. Sige, bye-bye! Salamat na lang ho. Sige na. Ziggy, alam kong alam mo kung sinong may gawa nito sa'yo. Mga tauhan yan to nang bumugbog sa akin. About a year ago, umiram ako ng malaking halaga sa kanya.
para mapanatili operations ng resort. Luging-lugi na yung resort ng Mama. Kung hindi ako pinahiram ni Anton ng 10 million, noon ba tayo nagsara? 10 milyon? Sige! Akala ko kasi mapapalago ko yung negosyo natin. Para mabayaran ko si Anton ng takdang oras. Pero hindi nakabawa yung resort, Mama. Kaya galit na galit sa akin si Anton kasi hindi pa ako makakabayad. Kailangan isumbong natin sila sa mga pulis. Kailangan panagutan nila yung ginawa nila kay Sige. Hindi. Wag. Malakas ang impluwensya ni Anton. Nagbanta siya sa akin na kapag nagsumbong ako o hindi ako makabayad kaagad. Dinadamay niya kayo. Sasaktan niya yung pamilya ko. Oh, God! Mami, alam pong nangyari kay Daddy? Kapag alala, okay na siya. Ligtas na siya sa panganib. Lahat kasi sunod na sunod yung kamalasan sa buhay natin eh. Anak, magpakatatag ka. Yun na lang ang magagawa mo. Sige po. Magpapakatatag po para kay Daddy. Alam mo, kaya nga ako sa'yo eh. Kasi kahit na nahihirapan ka, kinakaya mo pa rin ang lahat. Alam ko na marami ka ring personal na problema pinagdaraanan ngayon. Kasama na doon yung nangyari sa inyong dalaw ni Jerome, pero matatag ka pa rin. Pasensya ka na, ha? Hindi ka nadadamayan. Inuuna ko lang yung problema ng pamilya natin. Mami, ayos lang po ako. Hindi na po akong alalahanin. Kaya ko naman po ito eh. Kaya ko po i-handle kung ano man po yung nagiging problema ko kay Jerome. Alam ko naman po na hindi rin magtatagal. Makakalimutan ko rin po yun. Teka, natin. Saan tayo kukuha ng 10 milyon? 25 million, Mama. Merong interes. Ang broker, natawagan mo na, si Mr. Mariano. Kumusta ang pag-dispose ng resort? May bumibili na ba? Wala pa rin po, Mama eh. Kailangan natin gumawa ng paraan. Ang laki-laki naman ng bahay na ito. Nakakaduda. Hindi kaya drug lord yung si George. Pero ang mga muebles, ang sama, ang pangit. Medyo parang kulang sa budget. Mama, baka naman pwedeng kahit ngayon lang. Hindi ko po naman yung bibig mo. Hindi naman tayo nandito para makipag-away. Hindi nga. Oo, pati huwag ka na magsalita. Eh, sa pangit naman talaga eh, parang biglang yaman. Yung mga ganun. At ano namang binabalak niyo, Giselle? Nandito kami because I finally decided bebenta na namin sa'yo ang resort. What's going on here? Is everything okay, Perlita? Yes, it's okay. Pumunta lang sila dito para sabihin na gusto na daw nilang ibenta sa atin ang resort. I will have my lawyer go to you and my secretary to fix all the paperwork. Now, give me the check and let's go on with this. Hindi ko na ho kailangan kausapin ng mga staff at lawyer nyo. Dahil hindi na ho akong interesadong bilhin ang resort ninyo. Ha? Akala ko ba gusto mong bilhin yung resort? Ba't ngayon ayaw mo na? Okay, ganito na lang. Ano ang makapagpapabago sa isipan mo para matuloy ang transaction na to kasi kailangan na talaga? Sabihin mo lang,
Meron kang pwedeng gawin para pag-isipan ko ulit kung bibilhin ko nga ang resort ninyo. O, yun naman pala. O, di sige. Gawin. Halikan mo ang mga paa ko. Perlita, you must be freaking out of your mind. At ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit kailangan kong halikan yung paang yan? Na malay ko may eczema yan o alipong nga pa, ha? Nasa sa inyo naman ho yun eh. Kung ayaw nyo, di wag. Maghanap kayo ng ibang bibili ng resort nyo. Total, marami namang nagkakandara pang bilhin yun, hindi ba? Wait! O siya, sige. Gagawin na ang gusto mo. Giselle, kiss mo paa niya. Bakit ako? Eh gusto niya ikaw. At saka diba, pinagawa mo rin kasi sa kanya yan noon. Alam nyo, ang aarte ninyo. Hahalikan nyo lang yung paa ni Sniper dito, may 50 million na kayo. Pwede wag na kayong choosy. Ano madam, gagawin mo ba o hindi? Ano para kay Ziggy? Hindi naman ito para sa atin eh. Dito mo mga boss, dali. Wala akong dali. Wala akong talagang silbi. Halikan ko na pa mo. Bigyan mo na sa akin yung 50 million. Kailangan ko na bumalik kay Ziggy. Nako, madam. Baka nagkamali ho tayo ng intindi. Ang sabi ko, pag-iisipan ko ho kung bibilhin ko pa ang resort ninyo. Pero nakapag-isip na ho. Ayoko na ho talagang bilhin eh. Pasensya na. Napakawalang hiya mo! Pinaglaruan mo ako! Perlita! Ano ka kapala? Alam nyo, hindi naman kasalanan ni Nay Perlita na mga utu-utu kayo. Perlita, bakit mo ba ginagawa to? Sinunod naman ni Mama yung gusto mo ah. Napakawalang hiya mo. Babalikan kita, hindi pa ako tapos sa'yo, ha? Tama na, Mama. Sorry, Tama I think na. you guys may leave now, please. I think we're done here. Yes, dude! We are living. Halika na, Mama. Halika na. Please. Walang hiya ka, Perlita. Umanda ka sa akin, babalikan kita. Hindi pa ako tapos sa'yo. Langit na ipinis ay kubli. May panahong ito'y makakamit. At sa ngayon hindi ko pa tanaw pangarap na hiling. Titibayan pa ang pananalig na langit Are you okay? It's over na. I'm here with you, okay? Midhing kinabukasan ay... Walang hiyang Perlitang yan. Hindi ko palulusutin ang ginawa niya. Kapag nakita ko siya ulit, kakalbuhin ko siya. Mama, huminahon nga ho kayo. Ano bang gusto nyo? Tabi kayo ng kama ni Ziggy dito sa ospital? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Bakit ako? Dapat ikaw ang sumalo, ikaw ang humalik. Eh kaso hindi. Binuyo mo pa ako, mamahalikan mo na. At pagkatapos ng hinahalikan ko, parang enjoy na enjoy ka. Gustong gusto mo. Mama, hindi ho totoo yun. Di ba siya yung may gusto na ikaw yung Gumaganti gumawa? ka. Hindi ho totoo yun. Natanggap ko po yung text nyo. Lola, kamusta na po kayo? Ah, tumaas ang BP ng lola mo. Saan po ba kasi kayo nagpunta kanina? Anak ko, wala anak. Sige na, puntahan mo na ang daddy mo. Ako nang bahala sa lola mo. Okay na naman siya. Anong okay? Hindi ako okay. Sabihin mo. Sabihin mo sa kanya ang ginawa sa akin ng pangit na walang iyang nanay-nanayan niya. Si Nay Perlita po ba yung sinasabi nyo? Wala nang iba.
Alam mo ang ginawa niya sa akin? Binlaff ako. Ang sabi niya sa akin, halikan ko yung paa niya na kipangit-pangit at kasing pangit ang mukha niya. Bibili niya ang resort. Ginawa ko naman, hinalikan ko yung paa. Pagkatapos, hindi raw niya bibili ng resort? If I know, talagang wala siyang balak na bilhin ng resort. Ginawa lang niya yon, pinasakay lang niya ako para pahiyain. Yan ang balak niya. Tumating lang yung afam na yon. Kala mo kung sino ng maganda? Lola, hindi lang po ako makapaniwala na magagawa po sa inyo ni Nay Perlita yun eh. Eh, ginawa nga eh. Huwag mo sabihin, nag-iimbento ako. Andyan ang nanay mo. Nakita niya, hinalikan ko ang paa ni Perlita. Sa tingin mo mag-iimbento ako? Na high blood ako ng ganito, tumaas-taas ang presyon ko. O, ilan ako? 110/80, normal naman po. Hindi! Mali yan! Ulitin mo! Alis ka kasi na alis sa kamay ko! Anak, huwag mo naman sabihin si Perlita pa rin nakakampihan mo. Sorry po. Pero kasi... sa tingin ko ho, may kinalaman si Darlene dito. Kasi hindi naman po talaga ugali ni Nay Perlita na magtanim ng galit eh. Pero si Darlene, sanay po siyang maghiganti. Ugali! At doon nakuha ni Darlene yung ugali niya. Pangit pala ang ugali ng Perlitang yan. Yan ang tunay niyang kulay. Ngayong lumabas na ang tunay na kulay ni Perlita, huwag mo sabihin sa akin na ipagtatanggol mo pa rin. Ziggy, stop it! Okay. Kailangan kong harapin yung mga yan. Hindi nila pwedeng gawin to sa'yo. Mama, I will make them apologize to you! No, but not now. Sige, look at you. Hindi ka makatayo. Ang alagaan mo muna ang sarili mo. Kailangan lumakas ka. Mama, bakit mo naman pinabayaan gawin nila yun sa'yo? Hindi mo malang binigyan ng kahihiyan ang pamilya natin. Ha? Bakit ganun, Mama? Hayaan mo na. Wag mo na akong sumbatan. Wag mo na akong kagalitan. Ginawa ko to para sa'yo. Dahil natatakot akong balikan ka ng mga nanakit sa'yo. Hindi na ako papayag na masaktan ka pa ulit o kahit na sinong miyembro ng pamilya ko. I can swallow my pride for you and my family. Ganon kita kamahal. Ganon ko kayo kamahal ni Marilyn. You rest, okay? Stop thinking about it. Nurse, excuse me. Yung kaibigan ko kasi na sugatan, baka pwede naman pakigamot na siya. May surgeon na ba dyan? Ano ka ba? Okay lang ako. Sure, okay lang. Kami na lang pong bahala sa kanila. Okay, thank you. Relax. Sa labas na lang po kayong maghintay. Marilyn? Jero, ano ginagawa mo dito? May kinikater kasi akong event ngayon. Kaya lang yung kaibigan ko na sugatan, kaya dinala ko muna sa OR. Pero okay naman na siya. Ikaw, sinong nasa ospital? Naka-confine kasi dito ngayon si Daddy. Binugbog siya ng mga taong nagigipit sa pamilya ko dahil sa utang. Kamusta si Sir Ziggy? Anong lagay mo yan? Nagpapagaling na siya. Bakit parang malungkot ka, Marilyn? Iba pa bang problema? Hindi ko rin alam, Jerome eh. Sunod-sunod din yung kamalasan na nangyayari sa pamilya ko. Hindi na nga alam nila Lola at saka ni Mami kung saan pa hihingi ng tulong. Tapos si Nay Perlita, hiningan namin ng tulong. Pero
Pinahiya pa niya si Lola eh. Marilyn, hindi naman sa nagmamagaling ako, pero kilala ko yung nanay mo eh. Hindi niya magagawa yun. Si Aling Perlita mabait, tsaka hindi madamot. Hindi ko maintindihan eh. Kulahan ako. Hindi ko alam kung ano yung dapat kong isipin. Kung sino yung dapat kong paniwalaan. Amen. Pasensya ka na, Jerome. Hindi ko na dapat to sinasabi sa'yo eh. Yung ka ba, Marilyn? Hindi ka na iba sa akin. Kaya may huwag kang mag-alala. Sana'y muling marinig ang tinig mong nagsasabing Nabalitaan ko kung anong ginawa ni nanay kay Lola. Sigurado ako may kinalaman ka doon. Walang kasalanan sa Darlene. Kung ano man ang nangyari sa amin ng lola mo, desisyon ko yun at hindi ko pinagsisisihan. Ano naman sasabihin ko sa mga amiga ko? Na poor na ako? Ayokong pagtawanan ako ng mga amiga ko. I'm gonna do you a favor. Gusto ko mag-celebrate dito ng birthday ko. But on one condition. Hello, manager. Kapag hindi mo nirelease si Marilyn on her birthday, ididiretso ko ito sa Department of Labor for hoarding a birthday celebrator. Knowing Darlene, malamang meron yung masamang plano para kay Marilyn. Hindi ka naman trabaho eh. Kaya nga kita hinire, di ba? Para ikaw ang gumawa ng lahat na to. Para ikaw ang utos-utusan ko. Hindi ka pa ba masaya? Eh, binabawi ko lang naman lahat ng ninakaw mo sa akin noon. Kunin mo na lahat. Pero si Jerome, akin lang siya. Bawiin mo yung sinabi mo, ha? Hindi ko mabawi yung sinabi ko! Marilyn!